Balikan natin ang ulat kaugnay sa pagsasanay sa mga taga-tent city sa Tacloban latest sa mga dapat gawin sakaling muling manalasa ang malakas na ulan at bagyo. At naroon pa rin si Sherry Torres. Chef? Yes, Pia, gaya nga nung sinasabi natin kanina, yung international organization na Oxfam ang nagbigay ng naturang training na ito sa mga residente ng Barangay 88 Costa Brava dito sa Tacloban City. Ito raw ay para malaman nila kung ano yung dapat gawin kapag malakas ang hangin o kaya ay may bagyo na naman. Mayo pa raw nagsimula ang training sa mga evacuees sa Tent City. Kabilang sa mga itinuro sa mga nasalanta ng bagyo ang pagtakbo sa mas ligtas na lugar tuwing malakas na ang ulan o hangin. Pag-empake ng mga kakailanganing gamit sa paglikas at kung gaano dapat karami at mga senyales ng paglikas. Sa Tacloban Convention Center o mas kilala sa tawag na Astrodome, pinapayuhan ang mga residente na tumakbo dahil mababa rin ang kinalalagyan ng mga eskwelahan. Ang Bureau of Fire Protection ng Tacloban City tinuruan na rin ang mga taga-Tent City kung paano makaligtas sa sunog at tamang paggamit ng fire extinguisher. 2 tig-5 kilong fire extinguisher ang ibinigay sa Tent City. 90% daw ng mga pamilya sa Tent City gustong-gusto na makalipat sa Barangay 108 Tagpuro na inihahanda ng International Organization for Migration at iba pang ahensya ng gobyerno bilang transitional shelter. Hirap na raw kasi sila sa pagtira sa tent. Madaling araw daw kagabi ng umulan at agad bumaha sa Tent City. Ang pinaka-flooring ng tent nila agad umangat at sige ang tulo sa loob ng tent. Di na rin nawawalan ng sipon, ubo at iba pang sakit ang mga bata sa tent. Narito ang bahagi ng ating naging panayam kay Ray Fulguera. Yun nga po nag-iisip din ako, ngayon darating na naman ang tag-ulan. Pamilya namin ma'am, talagang lilipat kami. Kasi sobrang hirap dito sa tent. Pia, dito sa pinuntahan din natin na isa pang temporary shelter area, yung motocross dito sa Tacloban City. Wala pa naman daw na nagaganap dito na training, hindi kagaya doon sa may Barangay 88 sa Costa Brava. Pero mas binibigyan daw kasing prioridad dito yung pag-address pa rin doon sa trauma na inaabot pa rin ng iba nating kababayan, inaabot na iba nating kababayan dahil sa bagyong Yolanda. Yan muna ang latest mula dito sa Tacloban City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sherry Torres.